hinarangan kami ng Secretary General. Wala daw siya, nasa Taiwan daw siya. Under sa rules ng House of Representatives, ang tatanggap ng impeachment complaint ay yung Secretary General ng House of Representatives. Kung wala sa office, si Secretary General, meron siyang deputy at yun yung humarap sa amin kanina. Sabi niya, wala daw siyang authority na tumanggap. Hello, sir! Ang authority mo nasa batas. Ang pinagpapasahan namin ay yung opisina, hindi yung taong absent. Obvious naman na ayaw ninyong tumanggap ng mga substantive na impeachment cases, katulad ng impeachment case na isinampa rin kaninang umaga, dahil gusto ninyong ang pasusutin lang ay yung isinampa nung Monday na walang kwenta at affiliated pa sa administrasyon yung gumawa ng impeachment. Pagka-refer niyan sa Monday, forestalled na lahat ng mga susunod na complaint at yung walang kwenta na impeachment case ang padadaanin nila at sure, dismiss yan. Bakit ayaw ninyong palusutin itong substantive at substantial na impeachment case na gawa ng pinakamagagaling na utak sa ating bansa? Marami pong nagulat dahil bigla kayong nag-live. No, bigla kayong nag-live at ang plot ay nandun po kayo sa loob ng House of Representatives. Pakikwento, sir, ba't po na umabot sa punto na nagsanib puwersa po kayo, mga dating general, dating congressman, andun pa si Manong Chavit. Yeah, buddy! Dahil ang complaint na ito for impeachment laban kay BBM ay impeachment ng taong bayan. At hindi ito impeachment lamang ng isang grupo. Nandun ako kanina bilang representative ng mga Ilocano, ng mga ordinaryong Pilipino at mga elective officials sa ating bansa. Dahil sinasabi ng administrasyong ito na sa kanila pa rin yung suporta ng Luzon, ng mga Ilocano at lahat ng mga nakaupo na elective sa ating lipunan. Pero hindi po. Kami po, sama-sama, pinakamabibigat na politiko, pinakamabibigat na mga abogado sa ating bansa. May track record na successful impeachment cases. Sila Chavit, sila Mike Defensor, sila Attorney Topacio, sila ang pinakamagagaling na gumawa ng impeachment complaint. Kaya ito yung pinakamaganda na isasampasan na impeachment complaint, hindi yung walang kwentang impeachment complaint na ipinasa nung Monday. Kaya po, dali-dali kaming nagpasa ng impeachment complaint dahil pagbalik ng session ng Congress sa Monday, ay sure yan. Ire-refer nila yan sa Committee on Justice. At sabi ng Supreme Court, pagkapasa ng complaint at pagka-refer sa Committee on Justice, bawal nang magsampa ng impeachment complaint ulit kasi nasa Constitution yun within 1 year. Kaya kailangan naming magpasa bago sila mag-refer sa Monday. Kaso nga lang, hinarangan kami ng Secretary General. Wala daw siya, nasa Taiwan daw siya. Under sa rules ng House of Representatives, ang tatanggap ng impeachment complaint ay yung Secretary General ng House of Representatives. Kung wala sa office, si Secretary General, meron siyang deputy at yun yung humarap sa amin kanina. Sabi niya, wala daw siyang authority na tumanggap. Hello, sir! Ang authority mo nasa batas. Ang pinagpapasahan namin ay yung opisina, hindi yung taong absent. At saka, ang sabi nga nila, noong 2017, nagsampa na rin kasi ng COMELEC impeachment case laban kay Commissioner Bautista. Merong president na ang tumanggap noon yung deputy, hindi yung Secretary General. Kaya hindi pwedeng palusot yan. Obvious naman na ayaw ninyong tumanggap ng mga substantive na impeachment cases, katulad ng impeachment case na isinampa rin kaninang umaga. Dahil gusto ninyong ang pasusutin lang ay yung isinampa nung Monday na walang kwenta at affiliated pa sa administrasyon yung gumawa ng impeachment. Pagka-refer niyan sa Monday, forestalled na lahat ng mga susunod na complaint at yung walang kwenta na impeachment case ang padadaanin nila at sure, dismiss yan. Bakit ayaw ninyong palusutin itong substantive at substantial na impeachment case na gawa ng pinakamagagaling na utak sa ating bansa? Di ba dapat, attorney, ministerial yan yung pagtanggap? Tama. Automatic nyo yun dapat, di ba? Automatic. Ang isang public official, dalawa lang naman ang paggawa mo ng trabaho, ministerial o discretionary. Ang pagtanggap, ayon sa House rules, ay ministerial. Dapat tanggapin mo. Hindi ka pwedeng umiwas. At kapag ginawa mo na hindi tanggapin ang aming complaint, hindi ka sumusunod sa tungkulin mo bilang isang public official. Kaya sir, yung humarap kanina, meron kang pananagutan sa batas. Di ba po kaya, by nag-comment kasi kanina sa live po ninyo, attorney, sabi nag-comment, at ako, baka mapapahamak yung humarap ka na Attorney Respicio at baka matanggal sa trabaho pag tanggapin yung inyo pong impeachment case na inayain kanina. Hindi lang ba kaya yan, MJ? Sure yan! Bossing, may pananagutan ka. Hindi ka namin iiwan. Opo, attorney, marami pong nagtatanong. Ano raw po ang pinagkaiba sa grounds ng yung impeachment case na final kanina kumpara po sa impeachment case na i-final naman noong pong January 19, sir?
Itong impeachment case namin ay comprehensive. Napakaraming grounds. Yung nasa Constitution, ang daming grounds na pwede. Lahat yun, tinalakay namin. Mas maganda sana kapag na-submit at na-receive yung aming impeachment complaint para meron akong liberty na mag-discuss ngayon. Pero mainly, isa sa mga grounds dyan ay culpable violation of the Constitution na nagbigay daan ng malawakang graft and corruption sa ating bansa at siya rin ang dahilan kung bakit nawalan na ng tiwala ang taong bayan sa ating presidente. Betrayal of public trust. 3 grounds kaagad yan. Sweep na sweep kaagad. Ito pa, example. Anong example ng culpable violation of the Constitution? Yes, sir. Yung mga programmed na mga appropriations doon sa ating budget. Sino ba ang required na mag-prepare ng budget? Ang executive. Ang executive ay nakalodge lamang sa isang tao, ang ating presidente. Siya ang nagpatupad ng mga unprogrammed funds. Against yan sa Constitution kapag hindi specified kung saan manggagaling yung funds at walang trigger doon sa general appropriation. Pero ginagawa nilang practice yan, culpable. Ibig sabihin, sinasadya at alam pero pinagpatuloy mo pa rin, culpable violation of the Constitution. Iniwasan mo yung utos mismo ng Constitution pagdating sa tamang pag-appropriate ng unprogrammed funds. And yan tuloy, sabi nga ng kanilang mga kakampi na bumaliktad na, yun ang dahilan kaya sila nakapagnakaw at meron pang mga specific statements na may delivery mismo kay Presidente at sa kanyang mga kakampi. At yan din ang dahilan kaya ngayon ang taong bayan wala nang tiwala sa kanilang lahat. Dahil settled naman na naniniwala tayo na yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malawakang daya sa ating lipunan. Huwag po nating sabihin na matagal na nilang ginagawa itong bagay na ito. Therefore, forestalled na tayo, bawal na nating questionin ang bagay na ito. Dahil tandaan po ninyo, yung PDAF noon, yung pork barrel, matagal na nilang practice yan. Pero sinabi ng Supreme Court, unconstitutional yan, pwede pa rin nilang gawing illegal, ideklarang illegal. Therefore, kapag violate mo yung Constitution, yan ay culpable violation of the Constitution. Ground yan ng pagtanggal, pag-impeach sa ating presidente. Pero huwag kayong mag-alala, darating din ang buong kopya ng ating complaint sa mga susunod na araw at sana tanggapin ng House of Representatives ang ating complaint at magkakaroon tayo ng kalayaan na i-discuss ang lahat in detail ng laman ng ating impeachment complaint. Bago lang po si Partner Mar, Attorney, based po sa mga nangyari ngayong araw sa House of Representatives at batay po sa kalaman nyo sa batas bilang pong abogado, ang impeachment po ba isang political favor o isa pong constitutional right? Karapatan po ng bawat Pilipino, as a matter of fact, duty ng bawat Pilipino na i-confront ang lahat ng kamalian ng ating gobyerno. At isa itong political process. Karapatan natin ito. Kaya kapag pinagkait sa atin ang ating kakayahan na magsampa ng impeachment laban sa presidente sa pamamagitan ng ganitong mga schemes, tayo po ay pinagkakaitan ng ating karapatan. Kaya mga taong bayan, huwag po tayong pumayag na laro-laruin lang tayo at pagkaitan tayo ng ating karapatan na iproseso ang impeachment ng ulo ng lahat ng korupsyon sa ating bansa.